Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-review nyo lang talaga ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo, Scorpio. Kunin mo lang ang sayo. At itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang pagbabago ng buhay. Nasa sa inyo. Okay? Opportunities are waiting for you. Ibig sabihin, may mga darating na opportunity. Pwedeng this is your idea. Pwedeng ganun, na kailangan mong i-pursue. O ano man yan. Or may mga, sa iba dito siguro, bagong trabaho. Or expansion. Ganyan. Kung ano mang opportunity yan. Kumbaga, may magbubukas na opportunity sa buhay mo. Feeling tied down or frustrated. Eto na yung sinasabi na to, kung nandito ka sa situation mo na to, is ito na kinakailangan mo nang umalis dyan at pumasok ka sa bagong opportunity ng puno. Or start a new beginning in life. Don't focus to your frustration or sa mga bagay na you're feeling tied down na nakapagbibigay sa iyo ng loneliness, sadness, or frustration in life. Umalis ka dyan, start a new beginning in life. Or may mga darating na ikaka-frustrate mo or na ganito. Be careful, do not take a risk. Okay. Kung ipapasok ko siya pagdating sa relationship, huwag mong subukan. Sabi ka na may joke. Ate, sama mo Hindi. Be careful lang. You need to be very careful. Kumbaga, slowly but surely. Yan. Slowly but surely. Why? Kasi, pwedeng ito ang kalalabasan mo. Kung ito naman ay sa mga bagay-bagay na sitwasyon mo, pwedeng kung in the past situation or past relationship man yan, mag-ingat ka. No? Kasi wag mo nang ibalik ang nakaraan. Mag-focus ka sa bagong umpisa ng buhay mo. Sa iba naman sa inyo, kung sa pera ito, ganun din, no? Ang nakikita ko sa iyo dito, kung may mga bagong darating na opportunity na, oy, mag-business tayo, ganito, ganyan, ganyan. Basta as long as may related ang money, you need to be very careful. Kasi magiging hindi siya magiging maganda. Kung hindi ito lumabas, pwede pa sana. No? Basta ipasok mo siya. Tingnan pa natin iba. Recognition reward for merit. Uy, there's a blessing coming. No, may darating na blessing sa'yo. Sa iba sa inyo, kasi nandito si Chloe at dito si Yok, ibig sabihin, you give blessing with someone. No? With someone. Or, sa iba naman sa inyo, is someone is may magbibigay ng blessing sa'yo. May marireceive ka. Malaki man o maliit yan, may parating na reward, merit, or there's a recognition situation sa iba sa inyo. Also, sa iba sa inyo, kung titignan ko sa health issue, mas mag-focus ka sa gulay, prutas, no, mag-ingat ka when it comes to health. Start a new beginning in life. Ibig sabihin, bibigyan ka niya ng sign, no, to careful. Kasi pwedeng, lalo kung ikaw medyo hindi nag-careful, hindi nag-iingat sa iyong mga kinakain, iniinom. Yan, you need to be very careful. Kita kailangan mag-ingat ka, Kasi pwedeng hindi maging maganda ang resulta. Time to get out of a situation. Kung nandito ka sa point na ito, sa nakita ko dito, is ito na yung kinakailangan, may mga sitwasyon na ikaw is aalis o lalabas o kinakailangan mo nang lumabas. Kasi dito na sa inyo beginning and the blessing is waiting, no? Ibig sabihin, iba sa inyo, halimbawa, time to get out of this situation, siguro in a relationship, magkakaroon ng separation, pag-aaway, kung paulit-ulit na nag-aaway, o sa trabaho man yan, or any situation na kailangan
it's time to get out. Ito na yun. No, ibig sabihin. O baka iba nga dito, love. There's a love. Ibig sabihin, pag ito nakikita ko dito is someone's give you a reward, a love, tulong, pagmamahal, suporta. No, or you give your love or vice versa tayo. No, sa nakita ko dito. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng someone who's connected na totally ano siya, loyal sa iyo, no? And sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng bagong meeting place. Magkakaroon kayo ng bagong kakilala, no? Kakilalang tao na maaring isa siya sa magiging positivity or makakatulong para magkaroon ng positivity in your energy. Ganyan. May mga bago makikilala ka. Friend man yan, loved ones man yan. Yan, yung nakikita ko dito. Sa iba naman dito sa inyo, ito nga, when it comes to love, mag-ingat ka kasi marami yung bulaklak, puro heart. Kumbaga may mga tao na, or may tao, kung bago man ito, di ba? May tao na mabulaklak ang salita, o luma man siya, ganun din, kasi andito yung mga to, andito to si Fail. May matao mabulaklak ang salita. Huwag mong subukan. Mapapahamak ka. Sabi ko sa'yo. Dito papupunta ka dito. No? Kumbaga, mabulaklak-lak ang pananalitaan niya. Mag-ingat ka. Pero nasa sa'yo yan. Life mo yan. Life mo yan. Mag-ingat ka lang. Nasa sa'yo naman ang huling halakhak. Energy ni Scorpio. Basta mag-ingat ka. Trust your intuition. Ano ba yun? Anak, may something dito Pupo. Energy niya. Ganda na eh. Hindi natin makita na. Okay. Okay. Okay, tapos na. Asubiwali. Okay, energy mo. Ang energy mo, so nakikita ko sa'yo dito. Okay. Daming iniisip Parang parang may taong ang daming sinasabi. Alam mo yun? Pwedeng ikaw ito or someone, parang ang dami niyang sinasabi. Taong malapit sa'yo. Pwedeng ikaw ito, marami kang sinasabi sa taong malapit sa'yo. Or someone, marami siyang sinasabi sa'yo. Parang ang dami niyang hanash. Alam mo yun? May ganun. Nakikita ko sa'yo dito, energy mo, actually, low yung energy mo. Sa nakita ko to. Siguro, sa iba sa inyo, in the past, nagkaroon talaga ng mga frustration, nagkaroon ng masamang pakiramdam, nagkaroon ka ng sakit, maaring nandun ka sa point na inuubo ka, sinisupon ka, nilalagnat ka, o mabigat yung pakiramdam mo, o kaya nandun ka sa point na ano ba to? Nananakit yung sikmura mo, masakit yung tiyan mo, inakabagang ka, ano pa, basta masakit yung bad ng tiyan mo, o may sakit ka sa bantang tiyan. Yung mga ganun. O kaya pwedeng LBM, pag babae ka, siguro, kung may menstruation ka, ganun, sa nakita ko dito. May mga frustration, may mga, nandun ka sa energy mo kasi may mga bagay na, alam mo yung iniisip-isip na ganito, ganyan, parang halimbawa kung sa karelasyon yun sana magkaroon kami ng pagkikitang muli, sana magkaroon kami ng reconciliation, sana makausap ko siya, sana ganito, sana gano'n, sana ganyan. There's a worrying situation ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is, nagigising kayo, no? Sa nakikita ko dito, parang kulang ata yung tulog nyo. Or maaga ka lang talaga nagising. Or napuputol yung gising mo. Parang pagising-gising, ganon-ganon. Kulang ka sa tulog. Magbawi ka rin minsan. May mga deep unhappiness situation. Siguro minsan may insomnia iba, or may anxiety, depression, stress, burden, you feel burden. May mga bagay na gusto mong umpisahan, may mga bagay na gusto mong simulan, may mga situation na maari din na nagsisisi ka. Yun na nakikita ko dito. Maari din sa iba sa inyo, may, parang sinasabi kasi dito, alam mo sa sarili mo paano magsimula.
ikaw na rin mismo ang pumipigil sa sarili mo o nagba-blockade sa sarili mo na hindi mo gawin o umpisahan o simulan o mag-umpisang muli ng isang sitwasyon into your life. Alam mo sa sarili mo paano. Pero ikaw na mismo ang pumipili ng landas mo. Ikaw na mismo pumipili ng kinalalagyan mo. Pero alam mo daw. Yan ang sabi. May hinihintay ka ba na gusto mong mag-confess sa'yo? Yan. Yung iba dito parang there's a hopeless situation or hindi yung nagkakaroon kayo ng mga nightmare situation. Parang ganun. Pero may tao ditong another message, may tao na nagsisisi, nagkakaroon ng regret, or andin yung may malalaman kang katotohanan ang sinasabi, and then another message, nag-ano yung chakra ko. Another message, someone is parang magko-confess siya sa'yo. Pwedeng magulang mo, pwedeng dati mo karelasyon, pwedeng ikaw ito, yan, you confess, o may sasabihin ka sa isang tao, or someone may magko-confess siya sa'yo, or may sasabihin siya sa'yo, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko sa'yo. Kasi, ang pangat ng energy lang, darn. Tingnan natin parating. Kaya nahandito pala to. Tama, naglalabasan. Sa umpisa pala, lumalabas na. May tao dito na may taong gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. May tao. Sana hindi ikaw ito. Maybe you or someone, parang gusto niyang linisin yung sarili niya. Yeah. At gusto niyang magkaroon ng resetting. Or you thinking about na sana ganito na magkabalikan kami, sana ganito, ganyan, ganon. Ay, sorry. Parating. Oh, Scorpio. Belated happy birthday kay Scorpio. Belated happy birthday in advance. Oh, di ba? Muti ko makalimutan. Alam mo naman si ate makalimutan. Kasi may nakita akong happiness. Happiness? Birthday niya ba? O, di ba? Napatingin tuloy ako ng di oras. Okay, ang parating sa iyo. Uy, may excitement ka nga. Okay, parating sa iyo, syempre, birthday mo. Parating sa iyo is, there's a happiness situation, may achievement. Ako na nakikita sa iyo. There's a abundance also, happiness, fulfillment. Also, parating sa iyo, magkakaroon, parang may mga collaboration. Yun na nakita ko. Baka yun yung, kumbaga may tao or may mga tao ako nakikita. Yan, may mga excitement situation ka na mararamdaman. And partnership dealing, or may mga tao na magsishare sila ng goal sa'yo, magsishare sila ng happiness sa'yo, magsishare sila ng something sa'yo. Pwedeng ganun sa nakikita ko sa'yo dito. And also, ang nakikita ko rin is parating may lalaki. Lalaki ba siya? Hindi eh. Lalaki, babae ito eh. So, iba dito, maaring ito is mas may edad sa'yo, or yung iba sa inyo is maaring hindi naman ganun na nagkakalayo ng edad. Hindi malaki. Maaring, sa iba ganun ha. May taong kukonek sa'yo. Sabihin ko, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Pero may cups din eh. Pero actually, nandito sila lahat. Nandito sila lahat. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nandito sila lahat. Yan, mga kukonek sa'yo. Well, nandito naman, hindi naman talaga ati lahat. Oo nga naman. And then also, ang parating sa iyo is may
Ay, aba, may business ka? Diba dito parang ano eh, parang may mga business, hindi ko alam kung there's a partnership of business, parang may nakita akong ganun. So, nakita ko dito. Kasi nagsisame yung energy nung card. Yun. May good news din daw, oh. So, iba dito, you will may achievement, reward, or good news. Yan na nakita ko. Happiness. Yan na nakikita ko sa'yo dito. May ano eh, may dalawang, ito oh, may same, maaring itong taong to, either sila is mag-asawa, magkarelasyon, may kokonek sa'yo. Either magkarelasyon or mag-asawa to, na may kokonek sa'yo. Magkakaroon ka ng connection or pag-uusap sa tao na to. Yun na nakita ko. Also, meron ka rin makakokonek na ano, fire sign. Nandito nga lahat. May isa pang bata ako nakikita eh. Yan ang mga ano, parating sa'yo na connection. Ano dapat niyang iwasan? Ano ba yan, ate? May isang bata, tapos may nakita rin akong dalawang bata pa. Anong dapat iwasan ng Scorpio? Oh. Ano po yun? Dapat iwasan? Okay. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, being a fool. Iwasan mo yun, siyempre. Alam ko naman na hindi ka ayaw mo ng ganun. Alam ko naman yun. Pero kasi alam mo mga Scorpio, kasi pagdating sa love, nagiging fool sila. You know. Diba? Okay, yun. Iwasan mo yun. Iwasan mo, siguro yung mga tao na ano, na walang tiwala sa'yo. Alam ko naman na umiiwas ka. Yan. Or mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Iwasan mo yung mga tao na hindi same page or hindi sila equal pagdating sa'yo. Ganyan. Mga taong manggagamit, iwasan mo mga taong hindi na compatible sa'yo. Kung yung mga taong mga manggagamit, iwasan mo yung ma-stagnant ka in your situation, diba? Hindi to receive fail, diba? Iwasan mo, ma-stagnant ka. Iwasan mo na syempre yung hindi ka kumilos. Kumbaga, kung may mga bagay na gusto mong umpisahan, gawin, huwag ka mag-alinlangan. No? Huwag ka mag-alinlangan sa kayahan mo, huwag ka mag-alinlangan sa mga gusto mong umpisahan o gawin o simulang muli. O huwag mo pagdudahan yung sarili mo, huwag kang mahatak ng nakaraan, huwag kang magpabaya. Pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa kinakain mo, iniinom mo, sa pera mo, sa trabaho mo, sa focusan mo, sa emotions mo. Iwasan mo yun, pag-aalinlangan o maging pasaway o yung mga taong pasaway. Iwasan mo mapigilan yung sarili mo or may taong pumigil sa'yo to success. Yun na, ang nakikita ko sa'yo dito. You need to keep moving to reach your goal. Huwag kang magpapa-blockage sa kanila. Love, make a plan ha, make a plan. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love. Meron bang merong ako nakikitang, dental clinic. Yan. Meron ba magpapabunot, magpapaklinik, o may mga dapat ayusin sa ipin, o kaya sasakit ba yung ipin mo, mamamaga ba yung gilagid mo, there's something happen when it comes to ganyan. Ganyan. Ginagano ko yung bibig ko, hindi naman pala nakikita. Yun. Or someone sa malapit sa puso mo o malapit sa iyo na magkakaroon ka ng connection sa tao na yun. Pagdating dito, may masisirang tiwala, relasyon, o
pagkakasundo. May masisira. O sira na. Kung magawala na yung trust. Pwede yun. Ay. So, iba dito ano to? Either kapatid mo to or magulang mo to. Okay, pagdating sa love. Pagdating sa love, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, vice versa tayo. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, kasi ate mahal niya ba ako? Hindi eh. Mari ikaw, isa lang ang nagmamahal. Isa lang ang merong deep emotions, nagkaroon ng deep emotion in this relationship. Ganun. Pero yung isa kasi is, parang kailangan niya lang ng suporta or andun yung situation na kasi may may pagsisinungaling ako nakikita dito sa kanya. Yun. Naaalala ka niya or ikaw naaalala mo siya, vice versa. Naaalala niya yung mga bad things and good things situation. Naaalala niya yung mga binigay niya sa'yo o yung binigay mo sa kanya o yung mga hinihingi niya sa'yo. Pero nagkaroon na kasi ng away, nagkaroon ng gulo, away, ang daming sinabi, may third party, or nagkaroon ng someone's connection. Pero ang nakita ko sa kanya is gusto niya ng union, or maybe this is you, gusto niya ng union ulit sa'yo. Sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, alam mo, hindi siya love eh. Hindi. As in, hindi. Maaari nagkaroon kayo ng memory nito, pero hindi ko nakikita yung love. In what way? Mga may hinihiling eh. Kasi may pagsisinungaling ako nakikita sa kanya. Maaari magkakaroon ka na connection. Kasi they thinking to connect sa'yo this week. Or nakaraan na by the last week. Or this week, maaaring. Or itong first half, pwedeng ganun. Magkakaroon siya ng connection sa'yo. Or ikaw ang kukonect. Yun na nakikita ko. By the 6 days, 6 weeks. Or itong first half. Yun. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to. Kung kayo is in relationship, isa sa inyo kasi masunurin. Kumbaga, isa sa inyo is, yun lang, kung ano yung binibigay niya. Yung doon sa relationship na nakikita ko dito. Maaring may mga anak yung iba wala naman siguro. Pero nandun yung point na may mga point talaga na hindi nagkakaintindihan eh, no? Nagkakaroon ng conflict, malaki man o maliit ito, pero minsan magulo eh. Magulo yung situation sa nakikita ko dito. Maaring, tulad ng kanina, sabi ko na maaring isa is marami siyang sinasabi or marami siyang nasasabi, no? Akong nakikita dito. Pero kahit papaano naman, nagkakaroon naman ng pagkakasundo kahit papaano. Yun nga lang, it's more on emotions ako nakikita dito. May mga biglaang magaganap na nakikita ko dito na hindi aasahan na pwedeng magkakaroon ng mga revelation or magkakaroon ng mga something happen. But ang daming tao. Universe, but ang daming tao. Nakakatabi niya, biglang mangyayari. May gulo, madaming tao. May mga taong magkakaroon ng mga connection. May lungkot, emotions, takot, pagtutulungan. Yun ang sabi. Ha? Ano ito? Dito, hindi lang ito sa'yo, Scorpio. Mukhang lahat to ah. Yun ang sabi. Pero ang daming tao. Ako nakikita sa iyo. Yun, pagdating doon, hindi ko na itutuloy. Yun ang sabi. Sabi. Yun, nagkakaroon ng emotions. No, hindi yung frustration kasi. May betrayal, Hindi ko alam why. Siguro isa sa inyo hindi nagiging totoo when it comes to feelings. Dito. Kasi may betrayal. May mga ini-illusion. Ganyan. Money ni Scorpio. Either may someone or hindi siya nagiging tapat when it comes to emotions. Feelings. Money ni Scorpio. Sorry yung throat chakra ko nagaan.
Namumula. May papasok sa yung pera, Scorpio. Okay, when it comes sa money mo, oo, andun ka sa point na may ini-illusion ka talaga. Yeah, may mga ini-illusion ka, may mga iniisip ka pagdating sa pera. Stagnant kasi siya, no? Nagkakaroon ka ng struggle. Pero as long as you are more on focusing, okay naman daw, no? Maging patient ka lang. Ganun kasi yung manifestation mo with maghintay ka lang daw. Kasi it will change the world. It will change the world. Pero sinasabi ito, mag-change ka. Magplano ka at mag-save ka daw ng money. Bakit po, universe? Kasi may darating na isang frustration sa buhay niya na kailangan niyang fokusan dito. Kailangan niya i-recover ito. Kailangan niyang manindigan at matuto sa nakaraan. Itama ang mga mali. Kailangan niyang mag-put some effort dito. Magpatuloy siya sa pagpaplano. Mag-focus siya. Sabi niya ganun. Mag-focus ka raw sa ano mo, sa pera mo. Maari ba dito may business, malaki man o maliit yan. Mag-focus ka daw sa pera mo, mag-save ka ng money, pahalagaan mo yung sarili mo, be practical. Huwag ka siyempre lalo na wag kang sa loved ones, siyempre, huwag ka magpapabola, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Start a new beginning in life, finish the unfinished pagdating sa pera. Dito kasi something need to fix when it comes to your money. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon na kailangan mo ayusin. May mga sitwasyon na kasi there's a lack of direction pagdating sa pera mo. Make a new plan, lack of direction kasi, need to fix ito. And then, nagkakaroon kasi ikaw ng distraction. I don't know why, pero there's a distraction situation na nagaganap sa pag-usbong o paglago ng iyong kaperahan. Siguro, alam mo naman kung ano yung distraction na yun. No? May distraction. Kumbaga, may mga sitwasyon na uncontrolled, pwedeng ganun sa iba. Yun. Bakit may taong, another message, may taong may sama, puot, galit. May conflict kasi ako nakikita dito sa'yo. May sama ng loob. Advice. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, ang sinasabi sa iyo dito is mag-upisa ka daw muli ng panibago situation into your life. Start a new beginning in life. Focus to your wish come true or mga pangarap sa buhay. Try to make it balance. Siyempre, lahat. Pagkain, iniinom, relationship, pera, you need to control and balance any situation into your life. Kailangan mo ngayon is manindigan. Siyempre, protektahan mo rin yung energy mo, protektahan mo yung sarili mo, defend yourself as long as alam mo na nasa tama ka, manindigan ka. And sinasabi rin na kung may mga bagay na kailangan pag-usapan, no, ang sinasabi dito. Dan sa mga parinigan, dan sa mga away, galit, puot, yan. Habaan mo daw yung pasensya mo. Try to analyze, try to progress, or magkaroon ka ng mga bagong strategy, no, sa buhay. Ayun ang sinasabi dito sa'yo. Huwag kang magmadali or hindi yung sitwasyon na kinakailangan mo na mag-focus muli na magpunla sa sarili mo. Or meaning, mag-focus ka sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Start a new beginning in life. No, hindi masamang maging sakim for a while. Kung alam mo na ikakaganda mo ng buhay mo yon. Think to the future, sinasabi dito. Save money.
And kailangan mo daw ng self-care. I don't know why, pero sinasabi dito, kailangan mo ng self-care. Yung iba sa inyo, maaari may mga kinahihiligan kayo, no? Na mga pagkain. Parang may nakita kong nahihilig kayo sa pagkain. Or maybe, magaling ka magluto. O kaya naman talaga may mga favorite food ka na gusto mo kainin. Or may hilig ka talagang kumain. Baka kaya nakikita ko yung self-care, no? O may mga bagay na kailangan na talagang mas magdamihan mo yung vegetable than sa mga meat, no? Ingat na lang din. Pero it's up to you. Kailangan, hiram lang naman natin yung katawan natin, alagaan natin. Arigato namaste, God bless.